Madalas nating sabihin na ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Ngunit bihira nating pag-usapan kung gaano kabigat ang pintuang kinakailangang buksan upang ito'y makamtan. Ngunit para sa mga kabataang Pilipino, lalo na sa mga scholar ng bayan, ang tagumpay ay hindi basta-basta nakakamit. Hindi ito dumarating ng kusa at lalong hindi ito binibigay ng walang kapalit na pagsisikap. Ika nga nila, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap kapag ang tao ay walang pangarap. At sa rehiyong puno, maraming kabataan ang patuloy na kumakapit sa kanilang mga mithi, kakayahan at paniniwala na ang edukasyon ang kanilang magiging susi upang makamit ang pangarap sa buhay. At sa tulong ng Department of Science and Technology Science Education Institute o DOST-SEI Scholarship Program, ang sinag ng mga pag-asang ito ay nagkakatotoo. Ito ang nagbukas ng mga oportunidad upang maabot ang kanilang mga mithiin sa larangan ng agham, teknolohiya at inobasyon. Isa sa mga patunay nito ay si Simeon Terrano III, isang DOST scholar mula 2020 hanggang 2024. Ngayon, isa na siyang profesional na guro na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kabataan. Noong March 2025, nagbigay siya ng karangalan sa rehiyon matapos mapibilang sa top 10 ng licensure examination for teachers. Ako po si Simeon P. Tirano III, isa pong DOST scholar. Sa ngayon po ako ay nakatira sa Agoo, La Union at nagtuturo sa Don Mariano Marcos Memorial State University, South La Union Campus sa Kolehiyo po ng Edukasyon. Naging mahirap po sa akin yung pag-aaral ko po nung elementary at high school dahil sabay-sabay po kaming 5 nag-aaral. Mahirap po para sa magulang namin na pagsabayin po kaming pag-aralin. Minsan po ay pumapasok na walang baon at minsan naglalakad po pa uwi kahit medyo malayo po talaga yung bahay namin sa school. Para makatulong po ako sa mga magulang ko ay naghanap po ako ng simpleng trabaho na kung saan magkakaroon ako ng kita. Mahirap po yung sitwasyon pero hindi ko po kinonsider ang mag-stop. Mas pinili ko po yung long-term goals ko na makapagtapos dahil alam ko po na mas maganda po yung magiging impact po nun sa buhay ko in the future. Mayroon po akong kapatid na nauna po sa akin na DSD scholar po rin po. And siya po yung nag-inganyo sa akin na mag-apply dahil nakita niya po yung benefits na makukuha po sa pagiging DSD scholar. At the same time po, ay meron rin po akong isang guro na nagsabi sa akin na mag-apply po ako. Kasi alam niya rin po yung sitwasyon ko nung high school po ako. Yung makapagtapos po ng pag-aaral, yun po yung naging motivation ko para ipagpatuloy yung application ko kahit may mga struggles po. Mahirap po, na totoo lang po dahil una po is nag-scroll po ako sa Facebook and sinearch ko po kung ano po yung mga requirements at marami pong documents ang kailangan na ipasa. Dahil nga po sa panahong iyon, isa po akong estudyante, kailangan kong pagsabayin yung pag-aaral at pag-aasikaso ng mga documents. And may time po talaga na halos ayoko na pong ipagpatuloy dahil may isang document po na parang mahirap po sa akin na kunin. Dahil kulang nga rin po ako sa financial, may mga documents po na nangangailangan po ng pera like yung medical certificate po. Sabi ko nga po sa sarili ko, since naumpisahan ko na po, kailangan ko po na po siyang tapusin. At dahil pursigido rin po ako na maging DSC scholar at alam ko po na magandang oportunidad po iyon para makapagtapos ng kolehiyo, ay pinagpatuloy ko pa rin po kahit nahihirapan po ako sa pag-process. Gabi po noon before lumabas yung result ay natulog na po ako dahil alam ko po na baka hindi po ako pumasa. Lalo na po ay ako po ay graduate ng non-STEM na strand. Pagbukas ko po ng social media, alas 9, ang nag-post pa po nun ay yung teacher ko na nasa
ibang bansa. At tinag niya po sa akin na may screenshot po na pumasa po ako ng DOST, nakasulat yung pangalan ko doon at hindi po ako makapaniwala. Sa totoo lang po, gulat na gulat po ako at hindi po ako makapaniwala kasi hindi na rin po ako nag-expect ng mataas sa sarili ko na makakapasa po. Ang una pong naisip ko ay thank you Lord. Nag-pray po talaga ako na makapasa since day 1 hanggang po sa result ng exam. Kasi Lord po yung una kong pinasalamatan. At the same time po, ang mga magulang ko po na ano po kayong magiging reaction nila pag sinabi ko na nakapasa po ako dahil alam ko na magiging malaking tulong po yung scholarship at hindi na po sila magpo-problema po sa pag-aaral ko sa college. Yung mas mapapabuti po yung pag-aaral ko kumpara po nung high school po ako. Since sa high school po ako, ay problemado po ako sa financial support at dahil doon, mas pinagbuti ko po yung pag-aaral ko. Ang DOST Scholarship program po na kinabilangan ko po ay malaking tulong po sa akin bilang isang mag-aaral ng Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. So, yung pagbibigay ng allowance at hindi ko na rin po problema yung pera ko po sa pag-aaral, mas nakafocus po ako sa pag-aaral po. Nabigyan ko po ng mas magandang pagkakataon yung pag-aaral. Malaki po yung pagbabago ng scholarships sa buhay ko kung ikukumpara ko po ng high school po ako. Nung naging scholar po ako nung college, ay nakafocus na po ako sa pag-aaral dahil sapat na po yung pera. At the same time po, pag may natitira pong pera, binibigay ko po sa magulang ko. Ang hindi ko po makakalimutan na experience po na may kaugnayan po sa DOST ay nung dumalo po ako ng event po ng DOST sa Ilocos Norte po. Bukod po sa professional sharing po, mas na-motivate po ako sa kwento po nila kung paano po sila nagsimula. Sa mga story po nila na sinabi po nila, for po nila nakamit kung saan po sila ngayon, ay nakaranas rin po sila ng failure. At doon ko po na-realize na ang failure po ay parte po ng buhay. At hindi porket nag-fail ka ay hindi ka na magiging successful in the future. Yun po yung nag-inganyo sa akin na magkaroon po ng puso sa paglilingkod. Dahil po sa DOST scholarship ay at sa karanasan na binigay po nila sa akin, naabot ko po yung mga pangarap na miniti ko po. Una po ay graduate po ako ng college bilang isang professional teacher or professional math teacher po. At kumakailan lamang po ay last year, sa tulong at habag ng Panginoon, ay nag-top po ako sa licensure examination. At malaki po talagang tulong ang DOST Scholar dahil ito po yung sumuporta sa akin ng college at naging daan para mas makapag-focus po ako sa pag-aaral at makafocus po ako sa mga goal ko po sa buhay. Ngayon po, na guro na po ako, mas nagkaroon po ako ng opportunity para magbigay ng inspirasyon po sa tao. At nababahagi ko po ang aking kwento sa aking mga mag-aaral at nakikita ko po kung paano po sila nai-inspire. Dahil nakikita ko rin po sa mga estudyante ko yung karanasan ko nung high school, yung hirap sa pag-aaral, sa pagre-review, hirap sa financial. Pag naririnig na po nila yung kwento ko, nakikita ko po yung pag-asa sa kanilang mga mata na minsan naisip rin siguro nila na hindi sila nag-iisa, na normal lang pala na maranasan nila yon at part yun ng buhay ng pagiging estudyante. Kinukwento ko kung paano po siya nakatulong sa buhay ko, mga stipend, yung mga experiences like seminars, workshop na kinakandak po ng DOST po. Yan. At dahil doon, gusto rin po nilang maging DOST scholar. Base po sa buhay ko mismo, masasabi ko po sa DOST ay ipagpatuloy po nila yung programa dahil marami pong buhay ang nababago po. At sana po mas marami po pong mag-aaral ang ma-reach po ng mga program at mabago rin po yung buhay. Ang mensahe ko naman po sa mga mag-aaral po na gusto pong maging DOST scholar ay itry nyo lang po. Dahil wala naman pong masama sa pagtatry. At the same time po ay paghandaan nyo rin po yung exam at sumikapan po ninyo.
And always remember, parte yan ng buhay. Sa mga estudyante rin na minsan, naisip nila na parang imposibleng kamtin yung mga pangarap ninyo or pangarap nila, huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil ako rin, minsan, sa aking buhay, naisip ko na hindi ako gagraduate ng college. Pero dahil nga po sa DST Scholar, ay naging professional teacher na po ako. Pag-igihan ng pag-aaral, face all challenges. Kaya sabi nga nila, if there is sunset before sunrise, there must be sacrifice before success. Kung ilalarawan ko po ang aking journey as a DOST scholar, masasabi ko po ay ito ay life-changing opportunity. Dahil nakita ko po kung paano po nabago yung buhay ko from struggling students sa maging ganap na po akong guro. Kung bibigyan ko po ng pamagat yung naging buhay ko as a DOST scholar, masasabi ko po ay unexpected, beautiful turn po. Isang hindi inaasahang napakagandang kapalaran. Bilang DOST scholar po at ngayon ay isang guro na po ako, ang plano ko po para makapaglingkod po sa bayan ay gamitin po yung kakayahan na hinubog po ng kursong kinuha ko po. Yun yung pagiging guro po. Bilang isang scholar ng DOST, ay layon ko rin po na makatulong po sa kapwa. At profession po na tinahak ko, yun po yung gagamitin ko para maisakatuparan ang aking purpose po as a DOST scholar. Yung to shape mind and hearts for the nation po. Ang kwento ni Simeon ay isa lamang sa libo-libong kwentong binigyang buhay ng DOST SEI Scholarship Program. Mga kwentong nagsimula sa simpleng pangarap, ngunit nauwi sa makabuluhang paglilingkod. At habang patuloy na lumilikha ng mga siyentipiko, guro, inhinyero at iba pang profesional ang DOST Scholarship Program, patuloy rin itong nagpapatunay na ang pamumuhunan sa edukasyon ay pamumuhunan sa kinabukasan ng bansa. Dahil sa bawat scholar na nabibigyan ng pagkakataon, may panibagong kwentong nagbibigay inspirasyon. Mula sa pangarap, tungo sa tagumpay. Mula sa tagumpay, tungo sa paglilingkod. At sa Ilocos Region, patuloy na nagiging katuwang ang DOST sa pagbubukas ng mga oportunidad. Hindi lamang para sa mga scholar, kundi para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bansa.